conduct an exercise and we're out here working together to improve our interoperability. Ang United Kingdom ay isa sa pinakamalakas na nasyon sa buong mundo. At kung ating makikita ang background ng bansang United Kingdom ay ito ay isang bansa ng Europa na talaga namang dominante sa panahon ng World War I at World War II. At tinabaga naghahanda ngayon ang United Kingdom para sa posible na bakbakan sa buong mundo sa panahon ng World War III at itong pag-usapan mga kaibigan. Ikapa sa isang report na binabanggit ng Rappler, ang United Kingdom ay magpapadala ng mga digmaang barko sa Indian Ocean sa huli ng taong ito at isang aircraft carrier sa rehiyon sa 2025 para sa pagsasanay at operasyon kasama ang Indian Forces. Ayon pa ito kay British Defense Secretary Grant Shapps. Sinabi ni Shapps na dadalawin ng Royal Navy's Littoral Response Group ang Indian Ocean Region ngayong taon at ang kanilang Carrier Strike Group sa susunod na taon. Walang alinlangan na ang mundo ay patuloy na lumalaban, kaya't mahalaga na ipagpatuloy natin ang pagpapatibay ng ating strategic relationships sa mga pangunahing kasamahan tulad ng India. Sabi pa ni Shapps sa isang pahayag habang bumibisita ang kanyang Indian counterpart na si Rajnath Singh sa Britain, na kung ating mapapansin, ang India ay isa sa mga pinakamahalaga na lugar, partikular sa Indian Ocean, bilang strategic na lugar ng mga digmaan kontra sa mga Soviet katulad ng China at Russia. Magkasama tayong humaharap sa parehong mga hamon sa seguridad at matibay ang ating pangako na mapanatilang isang malayat na unlad na Indo-Pacific. Ito'y ayon pa sa British Ministry of Defense na sila daw ay maglulunsad ng isang komplikado na joint military exercises kasama ang India at Britain sa mga darating na taon. Kaya nga naman mapapansin natin na ang India ay isa sa mga kinatatakutan ng China dahil ito sa napakalaki ng ambag ng India sa mga pagdala ng mga produkto na pangkalakal ng China. At ang UK, kung ating mapapansin, ay kakampi nito ang United States at ang Ukraine, habang ang China ay kumakampi sa Russia, na kung ating mapapansin, ikapa sa isang report sa AP, binigyang diin ng Britanya at Pransya ang kanilang determinasyon na ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay hindi magtatagumpay ayon sa kalihim ng United Kingdom sa panlabas na relasyon na si David Cameron, na nagsasabi na ang kaalyado ng Ukraine ay dapat na mas mahusay na gamitin ang kanilang ekonomikong lakas upang labis na magtagumpay laban sa makinarya ng digmaan ng Moscow. At ang panibagong pangatwiran mula kay UK Foreign Secretary David Cameron at ang Pranses na kaparehong si Catherine Colonna na hindi maaring gantimpalaan ang Russia para sa kanilang agresyon ay dumating habang ang tulong sa panahon ng digmaan mula sa pinakamalaking taga-suporta ng militar ng Ukraine, ang Estados Unidos, ay nagiging mahina. Sa Estados Unidos, ang tulong para sa Ukraine ay nadadawit sa pambansang politika. Ang pagtangka ni Pangulong Joe Biden na makuha ang bilyong-bilyong dolyar na pondo para sa pagpapalakas ng tulong sa panahon ng digmaan ay naipit sa Kongreso. Ang European Union at ang 27 nitong mga miyembro ay nagpadala ng $91 billion para sa pinansyal, militar, humanitarian at tulong sa mga refugee sa panahon ng digmaan. Ngunit may mga pag-aaway sila hinggil sa kanilang sunod-sunod na itinakdang halagang ibibigay, na kung ating mapapansin, ang United States of America at United Kingdom, kabilang na ang Pransya, India, ay malalaking mga bansa na pinapalakas nito ang alyansa kontra sa mga Soviets at komunist na mga bansa katulad ng North Korea, China at Russia. Ngunit ipanalangin natin na nawa ay hindi matuloy ang bakbakang ito. Mga taga-Efeso 2 verse 17, na parito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil at sa inyong mga Hudyo. Kaibigan, na parito ang ating Panginoong Kristo para sa kapayapaan, na nawa panatilihin natin ang presensya ng ating Panginoong Jesus sa ating mga puso at manatili ang kapayapaan
Bagaman magulo ang ating mundo, ay matitiyak natin ang kapayapaan sa presensya ng ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa kapayapaan na binibigay niyo sa amin, na kayo po'y pumunta minsan dito sa lupa upang sa ganun Panginoon ay ibigay ang kapayapaan sa bawat isa, sa bawat nasyon, uri, wika at kulay. Salamat Panginoon sa inyo pong pagmamahal sa aming mga taong anak po ninyo na may katiyakan ng kapayapaan. Kung kami lamang po Panginoon ay sasangguni sa inyong mga kagustuhan, purihin ka o aming Panginoon Diyos at tulungan kami. Nanawa Panginoon ay hindi matuloy ang matinding digmaan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.